gaya ng Thailand, Mm-mm. magkakaroon din ng congestion fee. Yung congestion fee kasi. Sige. Okay na po kami. Kasama natin ngayon si Spencer Basbas from the Good Governance Alliance. Welcome, Spencer. Maraming pong salamat. Magandang hapon, Ma'am Malen, at sa mga tagapanood ng Fridge TV. Good afternoon po. Thank you sa opportunity. Si Spencer ay engineer by profession. Yes, ma'am. And isa sa pinakabagong muka na nakikita natin ngayon because he is trying to seek a seat in the Baguio City Council. So Spencer, tell us about yourself. Alright. Marami pong salamat, Ma'am Malen. Ako po ay si Spencer Basbas. Isa po akong industrial engineer. Currently po, isa po akong business development manager sa buong Pilipinas ng isang Australian company. But prior to that, naging isa po akong trabahador. I rose from the ranks bago ko po na-reach kung nasaan po tayo. You are a Baguio boy. Yes, ma'am. Born and raised. I am born and raised in Baguio po. You've come from the corporate background, ika nga. You say that you've tried to become an employee, na naranasan mong maging isang trabahador, rising from the ranks, and now you work for this international company. Tell us about your journey as an employee, and lahat gustong malaman, what made you think of going into politics? Alright, sige po. First off, actually, nag-start ako from pinakamababang work. To be honest, my first job was a butcher. Nagkakatay po ako ng baboy tsaka ng baka sa Monterrey. This is in Marilao, Bulacan. Bulacan. And afterwards, sabi ko nga sa sarili ko, kasi during that time, me and my wife were expecting already our first child. And drop out po ako from St. Louis University. Shout out po sa mga nag-drop sa SLU. Meron po tayong kasama dito. Hello. Pero don't get me wrong, St. Louis University is very good university. Of Kaya course. doon po tayo nag-aral bilang isang industrial engineer. Unfortunately, my wife got pregnant in an early stage. So, bilang isang lalaki, pinandindigan po natin ang maging isang tatay. At a very young age. Yes po. I was 19 during that time. So batang ama, and then you moved to Bulacan for a while. Yes po. And this is where you experience working for a lot of things, a lot of Yes. companies, a lot of work. Yes, marami po tayong side gigs during that time. Bukod po sa nagtatrabaho tayo sa Monterrey, isa rin po tayong call center agent. Call center agent. Actually, ang Oo. tawag ko nga doon, hindi call center agent, isa po akong call boy during Opo, that time. ganyan nga ang tawag sa ating mga kasamahan na nagtatrabaho sa BPO. Ito ang biro sa mga BPO workers. Bukod doon, hopper po ako ng iba't ibang call center agency kasi po kailangan maiakma ko yung oras ko sa trabaho at oras ko sa pag-aaral. Dahil sa umaga po nag-aaral po ako as an engineer sa Bulacan State University. Yes. And to God be the glory, nakagraduate po tayo bilang isang inhinyero. So from there, doon na po nagsimula. I landed a job as a sales engineer sa isang company sa Manila, sa Boeing Material Handling Corporation. And from there, nagtuloy-tuloy na po. Naging isa tayong account manager sa 3M Philippines. By the way, 3M is a multinational company din. Bukod sa respirators and mask, ang ginagawa po nito, may mga abrasives, adhesives din po ang company nito. Daming produkto ng company na ito worldwide. It's a global company. Afterwards, we landed another job, another opportunity. Trabaho ka ng trabaho talaga. Trabaho. I did not, sa totoo lang, bawat transfer ko sa isang company, wala po akong halos pahinga. Hindi po ako nagpapahinga. So talagang Talagang from the tuloy-tuloy. working class. Working class, ma'am. Ito na yung tanong. Anong naisipan mo pumayag kang mapasama sa isang political party at ngayon tatakbo ka as councilor? That's a very good question. Hindi ka nag-umpisa as a barangay, as a volunteer, talagang konsehal agad. Oo. Actually, ma'am, hindi ako nag-start sa barangay, but I was a volunteer person. So, bata pa lang po, kasama ko si nanay ko. My mom was a health worker and a barangay kagawad when I was young.
no? So ito ang ang public service Public experience service. mo through It your started mom. there. Aha. It started there. Sinasamahan ko siya. Ako yung nagbubuhat ng mga batang tinitimbang niya, pinapatakan ng vitamin A. Yan. So nakita ko kung gaano kahirap talaga sa area namin, lalo sa Lagun. Oo. Sobrang mahirap talaga, ma'am, no? Pero nakikita ko pa rin ang ngiti ng mga tao. Sobrang saya pa rin So nila kapag dito ka naman nagkaroon ng konting public service background through your mom. Yes, through my mom. Afterwards, I actually joined a disaster or preparedness organization. Ito ay tinatawag naming Highland Rescue and Communications Group. We're in Ito na ang volunteer service mo. volunteer service na talaga. So, dito, ako yung pang 14 nilang member, 14th. 14th. 1-4. Isa po ako sa mga pioneers nila, but I was young back then. Yung mga seniors ko, kami na po kasama ko sila, yung nagtuturo sa iba't ibang schools dito, at saka na-try din po namin magturo sa Red Cross. When did you go back to Baguio? Actually, I went back here during the pandemic na. That was 2020. 2020. So right smack into the pandemic, nandito ka with your family. Yes, with my family. So nag-relocate kayo dito nung Pandemic. pandemic talaga. Actually, during the pandemic, kasama ko silang umiikot eh. Kasi nung pandemic, bago kasi mag-pandemic, may pag-erupt ng Taal eh. Doon nagsimula yun. Oo. The Taal erupted February. Yeah. During that time, scarce na yung mask, respirators and everything. So, doon naitatag ko, kasama ko yung wife ko and few of our friends, naitayo namin yung bangkang papel ni Penpen. Kasi ito, yung Initiative niyo tong bangkang papel ni Penpen. Yes, ma'am. Oo. This initiative Not connected with the national, No. yung kay former President Gloria Arroyo. No, it's Okay. different initiative. It's actually an initiative of me and my wife and few of our friends. Kasi may mga na-displaced during that time, pumunta yung Taal. And these families, hindi sila naabutan ng tulong. Sobrang layo yung displacement nila eh. Sa Batangas, far Batangas area. So, yun yung pinuntahan namin. Okay. So, doon kami. So panaka talaga itong pagtulong mo sa community kung saan ka man mapunta. Now, back to the question. Paano nga ba nabuo sa isip mo at sa puso mo na tumakbo? And how did you become part of the Good Governance Alliance, or what we call now the GGA? Yes. Actually, the main reason bakit ko gustong maging part ng city council natin, if you can see my background, isa po akong manager sa Southeast Asia with multiple experience sa iba't ibang industriya. Yes. And there are a lot of initiatives sa corporate world na pwede po nating dalhin sa local government at mas mapapagaan at mapapaganda ang buhay ng mga tao sa local government. Who convinced you to run? Very good question. Actually, it was really, I wanted to run. I really wanted to run. Why? Because I wanted to help the people. So you woke up one morning wanting to run, and then you talked to who? Yeah, actually, I really wanted to run. Why? Because I wanted to share the experiences that I had in Southeast Asia. Kasi ang dami nating initiatives outside of the Philippines na pag dinala natin sa Pilipinas, mas gaganda yung Pilipinas natin, particularly kung in-start natin to sa City of Baguio. Okay. That's the main reason. So pinresenta mo yung sarili mo sa ating mayor. Yes, I Ganun actually talaga? did. Ganun talaga. I actually went to visit our mayor. We talk about some of my initiative, the background that I have. And yun. the Talagang rest was pinresenta mo history. yung sarili mo. Yes, actually. Okay. Kasi ako, doing such initiatives alone, hindi ko kayang sustain. Kasi nasubukan mo na Nasubukan ko na. maliit-liit na project. Opo. Every month meron akong mga ganong projects eh. Kaso hindi ko kaya na mag-isa lang ako, mga kaibigan ko, ng grupo ko. Hindi kaya ng isang grupo lang, isang tao lang. Kakayanin ko to kasama ang City of Baguio. So ito yung nabuo sa isip mo na you have to connect with a larger group to be able to have a bigger impact, Yes, kumbaga. ma'am. Tama po kayo. Now,
tell us about your advocacies or a little bit about your platform so we know a little bit about what you plan to do because if you are going to be blessed with the vote of our people, talagang mapapasama ka sa city council and you're going to be one with those who are crafting our laws. What are your plans? Very good. Actually, the initiatives that I have are aligned with the 7-point core agenda of Baguio. No? One is yung environmental initiatives. Dito I am focusing on the circular economy. Circular economy. Okay. Explain natin tong circular economy. What exactly do you mean? Actually, dito, the waste that we have are being reused para magamit ulit ito. It's either reuse at the same na produkto natin or bagong produkto. Actually, coming from King for Science and Technology, there is this process na ginagawa natin yung mga plastic materials, nire-reuse po natin ito para maging bagong plastic material resin pa rin. Kumbaga, dito sa kwartong ito, lahat ng nakikita nating plastic pag nasira na ito, tinatapon na lang natin. So, ang gagawin natin ngayon, kokolektahin natin yung mga electronic gadgets na nasira, mga plastic, tapos pagsasamahin, magkakaroon ng isang process, may electrostatic separation na tinatawag natin doon. So, isi-separate yung metal to the plastic and tapos huhugasan. Oo. So, meron siyang process. Oo. Afterwards, magiging post-consumer recycled plastic siya na pwedeng gamitin ulit sa panibagong paggawa ng isang produkto. For example, bagong shell ng cellphone. So Or that's ito, it's the core of the circular economy. Yes. It's about this recycling. Recycling, yes, Okay. really. And it's different, somehow it's really different actually sa waste to energy. It's different kasi ang waste to energy, there's still carbon emissions Yeah. pagka ginagawa natin yun. Ito kasi wala. Ganun siya. So, it's more environmental safe. The same time, mas madaling makagawa ng mga produkto. So, na-experience mo, umikot ngayon sa iba't ibang parte ng Baguio, different barangays, meeting different people. How is it for a newbie going around the city and trying to explain your advocacies to people who don't know you? Wow. Actually, right now, it's very heartwarming na kapag ang mga bagong kagaya namin ay mas madaling i-entertain ng mga tao habang Oo. umiikot kami. Of course, hindi mawawala yung challenge na bago ka pa, hindi pa Sino kayo ka ba? kilala, Saan ka ba Yes. nanggaling? Meron. Sino ang magulang mo? Definitely, meron pong ganun, mamalin. But the good thing about the city of Baguio and its people, smart na po ang mga tao ngayon. So, mas ine-entertain na nila yung mga taong bago na nagpapakilala sa kanila ng mga bagong initiatives. Do you think you have a fighting chance to get a substantial amount of votes based on your barangay visits? Wow. Very good question. Ang hirap sagutin, ano? Kasi pag sinabi kong oo, pero magmumukha tayong mayabang. Pag hindi naman, ano? Pero actually, sa tingin ko, sa pag-iikot namin ng grupo, maganda naman po yung tsansa ng buong grupo. Na-explica mo ba ng maayos itong circular economy sa common na tao? Pwede naman nating sabihin. Kaya. Kaya naman po. Simple lamang po. Meron po kayong cellphone, nasira. Bigay niyo po sa amin, kukolektahin. Ngayon po, ito ay a-undergo ng proseso. Ibabalik po namin ulit ng bagong cellphone. Okay. Ganun po siya. Marami tayong issues sa ating syudad ngayon na kinaharap ng ating mga kababayan at pinagdedebatihan ng ating mga opisyal. May I know your stand on the market? Wow. Well, sa market kasi marami po akong kaibigan dyan. Sa totoo lang po, nung bata po ako, natira po ako sa market. Batang palengke, ika nga. So alam Actually, natin ang opo. ating palengke. Opo. What do you think it needs? Siguro, kailangan na po na it's high time for us to improve the market. Bakit nga po? Sa ibang lugar po, hindi lang po sa Pilipinas, ay yung mas marami pong pumupunta sa market natin kasi ito po ang sentro ng pamimili ng mga tao. Lahat ng basic needs ng tao dito natatagpuan. Ngayon po, kung yung cleanliness ng ating market ay hindi na napapanatili,
syempre dyan po makakuha ng iba't ibang sakit. Sa tingin mo ba ay kakailanganin na natin ngayon ng ibang kumpanya o ibang tao na mag-develop ng ating palengke? Because I think this is the debate now. It's not about the development of the market because everybody is for the improvement and constant development ng Yes. palengke. Nagkakatalo na lang sa kung sino ang hahawak nito. What are your sentiments on this? Because it's the heart of the debate. Yeah. Well, para sa akin, it's very important talaga na meron tayong multiple tawag dito, suppliers or multiple investors para Alright. dito. Why? Hindi kasi tayo pwedeng mag-rely sa isa lang. Yeah. Paano pag magkaroon ng problema yung isa? Then definitely merong backup plan. Okay. Actually, parang sa ano rin yan, sa corporate, pag bumili tayo ng produkto, meron tayong 3 suppliers. Usually, ganun talaga. Kung nasa purchasing side ako, meron akong 3 quotes. Ganun yung Para may process. option. Para may option. Makikita natin doon. Kasi minsan, hindi tayo nagbabase sa value ng quote. For example, yung value niya is 50 pesos. 50, maliliit lang na 50 pesos. Yeah. Just yung middle is 100, tapos yung susunod 150. Magtataka tayo, malapit yung 100, yung 50. Bakit 50 lang yung quote ng isa? Baka naman hindi siya of high quality. So, dyan pumapasok yung pag-investigate natin nung supplier na yun. Kikilatisin Yes, talaga. definitely. Hindi yung basta, ito supplier, kunin na natin to, mura to. Hindi pwedeng. The lowest bid is not always the best bid, ika nga. Yes, tama po One of kayo. your advocacies is mental health. Tell us about this advocacy and how you plan to contribute to the legislation we already have at the City Council. Kumbaga, anong maiaambag mo dito, Spencer? Alright. Kaya isang parte ng initiative ko po ito, Ma'am Malen, is because I have one family member na nagkaroon ng problem. Nagka-mental health issue. So, nag-focus po kami, o isa rin nag-focus Yes. po ako dito para matulungan ko po yung family member ko na to at hindi lang po siya, kundi lahat ng tao na So it's a hands-on experience Yes, nangyari yes. sa iyo. Yes, it's a hands-on experience. Kaya, nais kong maging parte ito ng initiative ko. Siguro, ang maitutulong natin, well, there is already a legislative in place na may batas na po na nagawa sa isang konsehal natin ngayon. I would be filing support para po sa batas na ito na maipatupad hindi lamang po sana sa mga or small organizations but also sa mismong eskwelahan para sa eskwelahan magsimula at Tama, maituro okay. ito. Kasi nung mga panahon natin, hindi po ito naituturo. Hindi natin alam na may problema pala ang isang bata. That's true. It's an emerging need now. Yes, yes. But right now, we really need to incorporate this to our curriculum. Spencer, you look like a very sincere and organized person. Why go into politics and risk your quiet life? Wow, thank you very much. It's a very good question. Yes, actually, I've thought of I mean, that. what's gotten into you? I've thought of that 100 times, actually. But then again, what I really wanted is something to change in our local government. You think that you're capable of doing that on this level, being a politician? I think siguro and I believe that my background, my capabilities naman po is that ready na. Kumbaga, I'm already ready to face this new challenge, new beginning. Sabi ko nga kay Lord, kung saan mo man ako dalhin, doon po tayo. So naipagdasal mo na rin talaga itong Yes. ginawa mong ito. Actually, I prayed. Sabi ko nga, kung hindi po ako makakahabol sa filing, ibig po sabihin, Lord, hindi po para sa So akin. ito yung sign na Yes. inaantay. Ngayon, Spencer, tinatanong ko ito lagi sa mga baguhan na tumatakbo. Handa ka bang matalo? Yes po, definitely. Ready po tayong matalo. Bakit po? Dito sa pagkakatalo natin, dito po tayo natututo. Yun po eh. So walang takot talaga. Walang takot. You're coming into this arena talagang with eyes wide open. Yes, ma'am. I'm ready na matalo.
But definitely, I'm looking forward and Of privileged course. na maging part ng council. Now, Spencer, I give you the time to talk to our voters and tell them why they need a new person in the city council. Kausapin mo ang mga bumoboto dito sa ating syudad at sabihin mo sa kanila kung bakit kailangan natin ng isang Spencer Basbas sa konseho. Maraming pong salamat. Naririto po ako, si Engineer Spencer Basbas, at lumalapit sa inyo, puso, humingi ng blessing, ng basbas po ninyo na maging parte ng ating konseho. Bakit po? Sa aking edad na 37 years old, naranasan ko na po ang mula sa hirap at umangat papunta po kung saan na po ang kinakalagayan ko po ngayon. But then again, dahil po ron, marami po akong natutunan at itong mga natutunan ko pong ito ay ini-incorporate ko po sa aking initiatives. Pangalawa po, sa amin po ng mga baguhan, definitely po, marami po tayong nalalaman in terms of technological advancements bilang isa ko pong background ito. At marami pong inisyatibo, kagaya ng circular economy, kagaya ng sustainable transportation, mga energy efficiency, and sustainable tawag dito agricultural and local farming systems na pwede natin i-incorporate dito. Definitely may challenge ngayon sa land, may challenge ngayon sa environment. Yes. Meron po tayong climate change. Ayan na. Yung urban decay na nangyayari ngayon. Naririto po kami sa Good Governance Alliance na nais nating gawing urban regeneration, yung kabaliktaran ng urban decay na tinatawag nila. Paano natin magagawa yon? Ngayon po, digital na po lahat. We can all gather informations digitally. Bilang isang inhinyero po, kaya ko pong i-explika yung mga informasyon na ito, itong digital informations, para magamit po natin ng tama. Ganun po yon. At syempre, naniniwala po kasi ako sa mantra na always be the reason why people believe in beautiful souls, kind hearts, and good energy. At likewise, hinihikayat ko po ang lahat ng tao, ang lahat ng tagapakinig at tagapanood natin na maging kagaya po ng ating butihing mayor. No? Na naniniwala din sa gantong mantra. At syempre, okay lang ba mag-add? Sorry. Hindi, wag mo ikatap. Tuloy mo lang. Sige lang. Syempre, sana po inihikayat ko po kayo na maiging mag-isip na kung sinong iboboto natin na magiging representa ng ating syudad sa Baguio sa national. Bakit po? Napaka-importante po nito. Sapagkat kung sino man po ang maiuupo natin sa Kongreso, siya po ang magre-represent sa atin sa Baguio. At syempre dapat ang iupo natin dito yung may alam pagdating sa lands. Dahil yun po ang pinaka-major problem natin ngayon. Ang lupa. Yun po. Lupa, tubig, space, at urban decay. Yun po ang problema natin. Maraming mga issue na binanggit si Spencer. Talagang mukhang nag-research sa mga issues na kinakaharap ng ating syudad. Napakarami pong bago na nagsusumamo sa atin ngayon at sinusuyo tayo para iboto sila sa ating konseho. It is a good sign that a lot of people are taking up the cudgels to lead our city. And nasa sa inyo po ito. Para po sa mga nanonood, pag po natin kalimutan, number 5 sa ating balota from the Good Governance Alliance, Mr. Spencer Basbas. Salamat, sir. Marami pong salamat, ma'am. Thank you po sa opportunity. Kabisado pala ang 7-point